Happy New Year mga Kamitsu. So, year 2025 na. So, i-update ko kayo regarding sa promo, sa mga requirements, at yung mga auto loan tips and guide para sa auto loan natin this coming 2025. Actually, mamaya na yung mga Kamitsu. So, ganun na lang. Iniimbita ko kayo na mag-subscribe para at least updated kayo sa lahat ng aking video para lagi kayong mauna. Ngayon, kung wala ka pang plano mag-auto loan, mas maigi na yung mag-subscribe po kayo para at least meron na kang kilala na agent na willing tumulong po sa inyo. And shout out sa mga na-release ko, mga certified Kamitsu. Kung gusto niyo silang panoorin para at least meron tayong testimonial, nandiyan dyan po sa baba. Basahin nyo lang yung description. Nandiyan dyan yung link ng mga successful releases natin. Okay guys, welcome back mga Kamitsu. So, sinunod yung ID ko para at least legit tayo mga Kamitsu na empleyado tayo ng UMC. No? So, ganyan na lang pag-usapan natin ngayon ang promo. Mga last few days, nagsabi na same pa rin daw ang mga promo. So, good news yan mga Kamitsu. So, tuloy-tuloy yun. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin ngayon, yung requirements. Nakipag-meeting kami sa mga bangko, and then bawat profile kasi, kung isa kang empleyado, isa kang OFW, seaman, business owner, tinatanong namin kung ano yung mga requirements na kailangan. So, ang sabi nila, actually, kahit ID lang, pinoprocess namin. Which is totoo. Pero mga Kamitsu, ito yan once sa pinasa natin, mga ilang minuto lang or isang araw lang o mga ilang days, mag-i-email sa amin yan. Manghihingi kagad ng requirements. Ganun yung mga Kamitsu. So, at meron ding mga bangko naman, okay, once na na-approve na, ang daming hinihingi. So, hihingin pa rin. So, kung may plano kayo mga Kamitsu, better na bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras yung mga requirements. Unahin natin ng locally employed. So, kung locally employed ka, ano bang hinahanap? Mas lalo ngayon. In most of the time, may mga empleyado, tinatapos lang yung yung year end and then magre-resign. So, medyo komplikado yun. Kasi, mag-iisip ngayon ng bangko, kung empleyado ka pa rin doon. Isa yan. So, ano ang dapat gagawin? Kailangan kumuha na po kayo ng COE na updated ng year 2025 para na-issue ng 2025 para at least alam nila, hindi sila magdududa. And then, 2 valid government primary ID at company ID, COE with compensation at 3 months pay slip mga Kamitsu. Yun lang pag locally employed. Pag ang proof of billing ay hindi nakapangalan, okay lang. Pero katulad ng sinabi ko, advance tayo mag-isip. Kung meron kang internet, okay. Internet bill or any bill na valid naman, pwede yan. Pero kung hindi pa rin nakapangalan sa iyo, much better mga Kamitsu na kumuha na kayo ng barangay certificate. Kasi malaking tulong yun Kasi unang-una, minsan may mga kaaway tayong kapitbahay. Minsan may ganyan. Kasi, huwag nyo nang awayin. Unang-una, very yung matipong bahay ka lang, mga anak mo, hindi lumalabas. May ganun Even ako, ganun ako. Hindi ako masyadong naglalabas pag may bibilin lang. So, pag meron kang barangay certificate, pupuntahan na nila yun. Siyempre, kung pupunta ka ron, kukuha ka ng barangay certificate, sabihin mo kung ano reason, kukuha ka ng auto loan para mailagay doon. At the same time, mga Kamitsu, lagi niyang tatandaan, kung ang billing natin, yung address, kailangan pareho dun sa barangay certificate para walang conflict masyado. Hindi pa ulit manghihingi ng iba. Yun ang importante dyan, mga Kamitsu, para at least diretso na. Sasabihin mo lang sa kagawad or sa chairman, kukuha ko ng barangay certificate. At least kilala ka na. Once na pumunta ron, ay oo, ano yan, dito yan, residente yan dito. Tagal na yan.
Na kasi hindi kilala yung iba or yung pangalan lang is yung alias. Most of the time, ganun tayo, nickname na lang. Diba po? So, yan po yung importante. At lahat na po yung barangay certificate para sa lahat na po yan ha, mga kamitsu ha. Kung OFW, yung principal mo na nandito sa Pilipinas, kung business owner ka, kailangan pa rin yan. Basta, siguro mas maganda kumuha na rin kahit na nakapangalan sa'yo. Para at least, pag nag-CI, most of the time kasi mga kamitsu, ang mga bangko, hindi po yan pumupunta yung iba sa bahay mismo. Nagtatanong lang yan sa kapitbahay. Napagtanungan mo, kaway mo. Hindi, atakan mo. Diba? Medyo, conflict yung gano'n, complicated. So, ngayon, pag-usapan natin ngayon yung, naman, OFW. So, ngayon, kung nasa ibang bansa ka, mag-a-assign ka po ng principal na nandito sa Pilipinas. Kung asawa mo, mas maganda, mga kamitsu, para at least hindi na po manghihingi ng kung ano-ano, ng SPA, mamaya i-discuss ko yan. Kasi kung asawa mo yan, marriage certificate lang, okay na. So, ano ba ang kailangan? Kung ang principal na i-assign mo is empleyado, katulad yung sinabi ko kanina. Ngayon, kung remittance lang siya, housewife or taong bahay lang, may ganun yung mga lalaki rin. So, ang kailangan dyan is yung remittances. No? Saan mo yan nire-remit? Kailangan, kung paano mo siya nire-remit, pare online, most of the time ganun naman. In-online mo, screenshot mo yon. And then, yung principal mo, yung na-receive niya, resibo. Katulad ng mga Cebuana, mga ganyan. Ngayon, kung bangko mo yan deposit sa kanya, online deposit, kailangan ng, kung may online application siya, sige, pansamantala, kailangan din screenshot yung mga, para, kasi i-cross-match yan, mga kamitsu. Kung magkano yung pinadala mo, kailangan na-receive niya ng ganung same amount. Or kung dollars man to, at least makikita yung date. Saka malalaman din nila kung talagang cross-match ha. Yun, ang importante yan mga kamitsu. No? Ngayon sa OFW, kailangan ko ng passport, visa, at contract. Yun lang mga kamitsu. Picturean nyo lang ng malinaw. Makikiusap po ako sa inyo mga para hindi tayo paulit-ulit. Kung ang cellphone natin medyo malabo, manghiram tayo. Yung talagang malinaw para at least. Kasi marami akong mga na-release. Paulit. Ganun Siyempre naman, nakaka-visit naman talaga yung ganun. Pero at least kaya ito ginawa ko tong video na to para at least alam nyo, nalinawan nyo. Medyo tutok nung pag ganun. So ngayon, sa business owner tayo, ito yung maselan. Kailangan mo talaga ng bank statement. Pagka ganyan. Yung DTI permit ninyo, tapos yung bank statement. Kasi yun ang proof of income. So kailangan yun. Hindi pwedeng nag-business ka lang wala kang bangko. No? Pero tatanggapin ko yan dahil merong isang bangko na natanggap. Isang bangko lang yan. Hindi ko na i-announce dito kasi public to Siyempre, unfair naman sa iba kung mabanggit ko pa. Pero pwede ko yung sabihin sa inyo. Basta inandyan dyan sa description sa baba, yung aking messenger, i-click nyo lang yan at madadirect na kayo. Yan mga kamitsu. So ngayon ito, marami ako na-release na ganito. Virtual assistant. Katulad din po yan ng OFW. Yung nga lang kayo nandito. So nakakakuha naman kayo ng COE with compensation. And then, saan niya pinapasok yung sahod ninyo? Kuwari, pinasok sa isang apps ninyo, wired apps. Screenshot nyo yun. Kuwari, magkano? 100,000. Kailangan yan, ipasok nyo rin sa bangko. Sa bangko nyo. Hindi pwedeng yun lang. Ngayon, kung iba kasi dyan, PayPal, Paymaya ang gamit. Medyo 50-50. Mas maganda talaga ipasok nyo. So, yung mga ibang virtual assistant na diretso, na lang, pagkapasok, i-Gcash na lang. Pwede naman yan, pero iba, yung ibang bangko lang kasi. So, sayang yung iba. Diba po? Kasi lahat ng bangko meron kami.
So, kung saan kayo na-approve, dun tayo. So, yun nga ang kailangan, yung bank statement din. Or kung may apps ka ng bangko, i-screenshot mo lang. So, ganun din, same, two valid government primary ID, proof of billing, yan po yung mga kailangan dyan. So, saan na tayo? Okay, so ito yung income. Kailangan natin pag-usapan yan. Let's say, ang ina-apply natin, ang monthly is 15,000. So, kailangan nasa 45,000 ka or 40 to 45 man lang ang inyong sahod. Kaya kung hindi umabot, pwede ka namang mag-assign ng co-maker mo. Even pinsan, pwede. Kapatid, pwede. Magulang, pwede. Na? Kahit na cousin mo pa, second cousin yan, pwede. Nasa pag-uusap natin yan. Kaya, yun po yung mga para mapasok lang natin yung 40K to 45. So ngayon, ito, bigyan ko kayo ng tip. Most of the time, sa atin kasi sa Pilipinas, hindi naman tayo nagde-declare kahit saan naman, even sa previous company ko. Sahod mo ganito, 30,000 basic. No? Pero in-increasean ka na nalang in-increasean. Pero nilagay nila sa allowance. Non-taxable allowance. So yun yun. Once na tinawagan ka ng bangko, umaabot ako ng, let's say, sabihin natin 50 gross. Magkano ba ang basic mo? Ang basic ko is 30,000. And then yung 15, yan po yung non-taxable allowances ko. Nare-receive ko po yan. Ganun lang kasimple. Ano-ano ba yan, di ba? Unang-una dyan, transportation allowance, rice allowance, laundry allowance, maraming ganyan na marami kayong allowances. Gasoline allowance, papasok yan. So, yun ang ilalagay natin. Kung 50 gross. Then, kung may principal ka, mas maganda para at least. Pero, yung principal, yung co-maker pala. Pero yung co-maker kasi minsan, madalang akong pinapasukan ng ganun Kasi minsan, nagiging problema pa nga ho yan. Dadami pa ang requirements na kakailanganin. So, much better kung ikaw lang. Basta pag-usapan natin kung may problema ka. No? Kung meron kang CMAP, okay lang. Meron naman ako na-release So, nasa, kasi yan sa income niyo po. No? Sa ngayon, kung makita nila, may problema ka nga rin sa credit card na yun. And then, meron ka palang credit card pala ngayon na active. Let's say, meron kang bank A na active. Bayaran nyo po yung full muna. Bayaran nyo yung active na credit card mo. Huwag po yung puro minimum. Para at least makita ng bangko kung ano man yun, yung bank A na yun. Pwede to. I-approve ko to. Hindi ko na to i-CCI. Ganyan yan mga kamitsu. Pero kung wala ka talagang credit card na, titingnan man nila yung amount na yan. May nung makakalusot mga kamitsu. Totoo yan. Mayroon na po akong na-release na ganyan. So ngayon, pag-usapan naman natin yung nahatak. As long na isoli nyo pa agad, huwag nyo itago. Kasi once na tinago nyo yan, naka-report yan. Sabihin nila parang tinago nyo pa. Pero kung hindi nyo kayang bayaran dati, huwag nyo pasasalo mga kamitsu, ang delikado yun. Ako na nagsasabi sa inyo, ang dami ng problema ganyan. So, ganyan ang gagawin. Suli nyo na lang. No? Huwag kayong matakot dahil meron pa ho talagang nare-release na ganyan, no? Pumapasa pa rin sa auto loan. Singit ko mga kamitsu yung OFW pala. So, kung hindi mo siya asawa, let's say, ang principal na inassign mo, kasi nasa ibang bansa ka is kapatid mo lang, or common law, or magulang mo lang, kailangan mo talaga na SPA yan. So, anong gagawin? Sa ngayon, once na nag-apply ka, hindi pa kailangan. Kasi gastos yan May babayaran kayo. So ngayon, pag once na approve ka na, nakalagay naman niya sa credit advice, magbibigay ang bangko ng SPA form, fill-upan niyo po yun, sa signature, and then dadalhin niyo po sa embassy, kung saan kayong bansa na Philippine Embassy, papakonsularize niyo yun. Once na natapos na yun, ipapadala niyo ngayon sa opisina. So ako na lang po yung contact person yun. Tapos, yung address ibibigay ko sa
papadala po yan. Pero through courier, DHL, mga ganun. Once na approve na po yun. No? Hindi yung nag-a-apply ka pa lang, kailangan mo na yun. Hindi, kasi ano yun gastos yun. Diba po? Basta ganun lang mga kamitsu. So, summarize natin. Basta lagi yung tatandaan. Less talk, less mistakes. Kung ano ang tanong, yun lang dapat isagot. Huwag nang magpaliwanag. Ngayon, ay nga pala, parking. Kapag may parking, tatanungin yan, may parking mo ba kayo? Alam naman dito sa Pilipinas, wala namang parking na, mas lalo dito sa Manila. Na? So, ito yung sasagot ninyo. Alam naman natin na once na kumuha tayo ng bagong sasakyan, siyempre, hulug-hulugan natin yan, mga kamitsu. Iingatan natin. Alam natin yan. Even ng bangko, alam nila yan. Sabihin nyo, oo, meron. Ganun lang kasimple. Bakit? Hindi ka naman pwedeng mag-arkila ng parking o magbayad sa kapitbahay mo ng parking na wala ka pang sasakyan. Sayang yung iba dyan, nababayaran. Unless na lang kung kaklose mo talaga yan. Sige. Saka mo na ako bayaran pag nandiyan yung kotse. Okay. So, oo lang, sagot nyo. Ganun wala naman talaga parking sa Pilipinas ngayon. Basta, ingatan nyo yung sasakyan nyo. Huwag naman. Alam ko naman yan. 99.9% na ipapark nyo yan or mag-rent ka ng parking. Ganun lang yung kung may parking ka, mas maganda. So, siningit ko lang yan mga kamitsu. So, summarize natin. Income, sabihin nyo yung gross dahil ang basic ninyo ganito at meron kayo non-taxable allowances. So, bibigkasin nyo yan sa bangko para alam nila na hindi nababawasan yun. So, malaki yun. Alam naman natin sa Pilipinas. Advice allowance, 13-month pay mo, i-divide mo sa 12. Lahat. Bonus, i-divide mo sa 12. Yung mga teachers, meron sila mga pera, mga bonus. So, ilalagay natin yan, mga kamitsu. So, pangalawa, makipagbati ka na sa mga kapitbahay mo. Importante yan. Bati mo lang. Ganun lang, pre. Sorry. Kailangan natin, wala naman dapat mag-away. Importante na, magbati-bati na. Importante yan. Ngayon, kung talagang hindi pa klase yung ugali ng kapitbahay mo, kumuha ka na ng barangay certificate. Napaka-importante yan, mga kamitsu. And then yung SPA, diniscuss ko na sa kanila, ay sa inyo, na gagawin lang yan once na approve na ang application. So, ganoon na lang, bitin to, kasi ayoko na mahaba, masyado na mahaba. Basta kung meron kayong gusto itanong, nandiyan dyan sa description sa baba, pwede kayong mag-apply, pwede kayong mag-inquire. I-click nyo lang yung messenger at mag-usap tayo mga kamitsu. Huwag mo kayong maglihim kung ano man. Ikwento nyo sa akin, pagkatiwala nyo sa akin, katulad ng mga na-release ko. Nandiyan dyan, panoorin nyo. Kamusta mga kamitsu? Isa ka bang empleyado, overseas Filipino workers, negosyante, freelancers, may CMAP o nahatakan na ng sasakyan? At paulit-ulit nang nag-apply at hirap sa approval. Walang problema, andito si Agent Colsen, ang inyong kaibigan, handang tumulong sa inyo. Maaari din ninyo akong sundan sa aking YouTube channel, Mitsubishi Agent Colsen, para sa mga modelo ng Mitsubishi, mga gabay sa auto loan application at sa mga diskwento. Bilis na kaibigan at mag-apply na.